Hello kids, this is Sir Moy again, and for today's lesson, we are going to discuss about, yes, power theorem, specifically chord to chord. Let's start. Okay. So, power theorem chord to chord states that if two chords intersect in the interior of a circle, pag yung dalawa daw chord, nag-intersect siya sa loob ng circle, just like this, chord 1 and chord 2, nag-intersect sa loob ng circle, the product of A and B is equal to the product of C and D, which is A times B is equal to C times D. Let's have an example. Okay, so in our first example, number 1, so in our first example, we have here a circle, so meron siyang dalawang chord. So, in our first chord, we have 3, the value of 3 and 8. The second chord, we have 6 and x. So, we need to find the value of x. So, according nga sa ating theorem, kukunin lang natin yung mag-partner. So, this is our A and B. And this is our C and D. Okay lang naman kahit mag-interchange sila kasi multiplication naman yan. So dito tayo magsimula sa 6 at saka x. 6 times x. 6 times x is equal to 3 times 8. So 6 times x is basically 6x. And 3 times 8 is basically 24. So for you to find the value of x, divide both sides by 6. Ayan. And then, cancel. Kasi magiging 1 yan. So, x is equal to, yes, 4. Basic. Another example. Okay, kid. Our second example, we have here a circle. So, again, we apply the theorem of chord to chord kasi may dalawa siyang chord. So, ang partner ni x is 10. Take note ha, pag magpa-partner kayo, kailangan ay nasa iisang line siya. Sa iisang segment siya. Line. Same thing with this, ito naman yung partner ni 4 ay x plus 6. So, let's have 10 at saka x. 10 times x is equal to 4 times x plus 6. Okay, so multiply natin. 10 times x, that is 10x, equals distributive property, 4 times x, that is 4x. 4 times 6, that is 24. Positive 24. Okay, combine natin yung like terms, si 4x, additive inverse or ilipat natin doon. So, lahat ng may variable na sa kaliwa, lahat ng walang variable na sa kanan. So, we have here 10x minus 4x is equal to 24. Naging negative siya kasi nilipat natin siya. Tumalon siya ng equal sign. Okay? So, 10x minus 4x, that is 6x is equal to 24. Divide both side by 6 again. Just like this. So, our x is equal to 4. Another example. Okay. Number 3 example, we have here also a chord, dalawang chord. So, apply natin yung chord theorem. So, partner-partner ulit. So, ang partner ni x ay si x din. Ang partner 16 ay si 4. So, we have here x times x is equal to 16 times 4. So, x times x, that is x squared. 16 times 4, that is 64. Extracting the square root. So, yan. Para matanggal natin itong square. So, our x is basically 8. Another one. Last example. Example number 4, our last example. So, in this case, meron tayong mga given. So, nilagay ko na dito. Nakalagay kasi dito, chord AB is 16, kaya nilagay ko dito 16. Chord BC is 3, kaya nilagay ko dito ay 3. So, sa kabila naman, chord DE is 14. Binigay niya yung buo, pero wala yung maliliit na part. So, tayo ang hahanap nun. So, paano makikita yon? So, gamit tayo ng variable. So, itong BE, gawin natin siyang X. Kahit anong variable, pwede nyo gamitin. Kahit anong pangalan. So, para naman makuha natin itong other side, ang other segment, since alam natin yung buo, 14, which is yung buo, minus yung x, para makuha natin to. So, lalagyan natin dyan is 14 minus x. So, proceed tayo sa equation. So, magkakaroon tayo ngayon ng itong 16 at saka 3. 16 times 3 equals, partner itong dalawa,
So, x times 14 minus x. So, 16 times 3, that is 48, equals distributive property, x times 14, that is 14x, x times negative x, that is negative x squared. So, kung mapapansin nyo, this equation is familiar. This is a example of quadratic equation. So, pag quadratic, ilagay natin siya into standard form. So, yung x squared, lagay natin sa unahan. So, ilipat natin yan. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 14x plus 48 is equal to 0. O, naging itong x squared naging positive, yung 14 naging negative, yung 48 dun pa rin naman, kaya naging positive pa rin siya. Equate natin sa 0. So, yan. So, anong gagawin nating method para makuha natin yung x? So, ang tawag namin dito is C method. So, C method. So, may number sa taas which is yung 48. Ano yung dalawang number? Pag minultiply mo, positive 48. Pag pinag-add mo is negative 14. Yes, negative 8 at saka negative 6. Negative 8 times negative 6, that is positive 48. And then negative 8 plus negative 6, that is negative 14. So, that is the correct factor for this equation. So, magkakaroon tayo ngayon ng x minus 8 saka x minus 6 is equal to 0. So, equate natin yan both side to 0. X minus 8 is equal to 0. So, x is equal to positive 8. X minus 6 is also equal to 0. X is equal to positive 6. So, testing natin sa ating equation kung tama ba itong dalawang to. So, try natin. So, 14 minus x, try natin 8. 14 minus x, that is 6. Tapos, ito naman ay 8. So, malamang, yung malaki dyan ay yung 6, malamang ang value ng x ay 6. Bakit? Kasi pag 14 minus 8, magiging ilan lang to? 6. Tapos naman ito ay 8. Eh, di ba mas mahaba to? Di ba mas mahaba to? So, ang x natin most probably ay 6. So, kasi pag 6 yan, 14 minus 6, that is 8. Tapos naman ito ay 6. That's all. I hope you learned something. At sa kung nagustuhan mo yung video na to, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga math tutorials ko. Mag-iwan ka rin pala ng comment. See you again, guys. Bye!